Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin pangunahan. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Magandang umaga, class! Magandang umaga po! Kumusta naman kayo sa araw na ito? Ayos lang. Ako'y nagagalak at nasa maayos kayong kalagayan. Sino-sino ba ang liban sa ating klase ngayong umaga? Ako, marami. Ako, ako'y nalulungkot sapagkat mayroon tayong panibagong aralin na ating tatalakayin ngayon. At hindi nila malalaman kung ano ang tinalakay natin ngayong araw, pero okay lang yun. Kung sa ating bansa ay may mga batas, sa ating bahay ay may mga tuntunin, sa ating klase naman ay mayroon tayong mga kasunduan. Alam niyo ba kung ano ang mga kasunduan natin sa ating klase-class? Magbigay ng isa? Okay, makinig ng mabuti at ito rin ay isang pagpapakita ng respeto sa nagsasalita. Ano pa? Okay, maupo ng maayos nang sa ganon ay maayos din kayong makikinig. Ano pa? Okay, huwag makipagdaldalan sa katabi sapagkat ito rin ay respeto sa nagsasalita sa harap at ito rin ay para makafocus din kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ano pa? Wala na, okay. Maaasahan mo bang susundin niyo ang ating mga kasunduan sa ating klase-class? Okay? Para maayos ang dollar ng ating talakayan ay kinakailangan ko ang inyong kooperasyon at atensyon. Ngayong class ay karoon muna tayo ng paunang gawain. Ang gawain ito ay tinatawag na decoding game. Familiar ba kayo sa larong ito? Hindi. Para sa mga hindi familiar sa decoding game, ang decoding game ay ito yung pagpapalit ng mga letra sa numero. Gaya na lamang ng ang katumbas ng 1 ay A, katumbas ng 2 ay B. So kinakailangan nyo lang mabuo yung salita sa mga numero na ibibigay ko. So, ito ang unang, papangitin ko kayo sa tatlo. Ito yung unang pangkat, ito yung pangalawang pangkat, at ito yung pangatlong pangkat. So, kinakailangan nyo na gumawa ng yel. At bago kayo, pumili kayo ng isang representante, kung gusto nyo lang sumagot ay itaas lang ang kanang kamay at mag-yel muna kayo bago kayo sumagot. So, naiintindihan ba? Kailangan yung galingan sapagkat ang inyong puntos na makukuha ay ilalagay ko sa ating scoring board. So, okay. Pumili kayo ng isang representante, isa lang, yung tataas ng kamay kapag nakuha nyo na ang salita. Handa na ba kayo? Handa na po kami. Kung handa na, ay bigyan nyo ako ng isang bagsak. Okay. Para sa unang bilang. Paunahan kayo sa pagsagot. Kung sino man yung unang makakasagot ay meron agang 5 puntos. Hoy, ayaw ba? Ma'am! Uyan na to.
Bago sumagot, ay Ma'am, namin yan, ma'am. Namin yan. 1, 2, ready, go! Punta, pera, bawat dalawa, salita. Okay, ano ang sagot? Obligasyon. Ari bang... Okay, tama. Bigyan natin sila ng 3 bagsak. Isa pa, bigyan natin ng pangalawang pagkat ng 3 bagsak. Okay. At dahil sila yung unang nakasagot, ay bibigyan natin sila ng 5 puntos. Okay. Para sa pangalawang bilang. Okay, isa na. Okay, bilang na unang pagkat. Miguel. Miguel muna, bago. Sige, Miguel. Habang wala pang tumataas. Group 1 is here. Sabay-sabay. Dapat sabay-sabay tayo. Respeto. Kulang sila sa energy. Isa pa. Okay, 1, 2, 3, go. Isa pa. Isa pa. Kulang kayo na. Iting managot. Sige, okay na yun. Ano? Tama. Ay, responsibility sila. 15 po din na. Ito na laging Okay, bigyan natin sila ng 3 bagsak. At dahil dyan, mayroong 5 puntos ang unang pangkat. Para sa pangatlong bilang. Sige, sige ha. Kung dili, dili, dili ako Umawi, pangatlong pangkat. Okay, tama. Pangatlong pangkat. At dahil dyan, ang pangkat muna ay mayroon ng 10 puntos. Okay. Para sa pang-apat na oh, Mama. kita, pera, pangkat dalawang salita na. Okay, ano? Okay. At dahil dyan, meron silang karagdagang ng puntos. Pangatlong pangkat, humabol kayo. Para sa panghuling bilang. May nanganak. Okay. Ako, pera. Wala pa. Pera. Dapat dalawang salita na. Okay.
Okay, tama. Meron kayong karagdagang 5 puntos. At dahil matagumpay niyong nagawa ang ating gawain, nais kong tumayo ang lahat at bigyan niyo ang isa't isa ng Aling Tunisia clap. Alam niyo ba kung paano yung gawin? 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good. Sige, isa pa. 1, tumayo ang lahat. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good. Okay. Okay, batay sa mga konsepto inyong nabuo, ano kaya sa palagay niyo ang simpleng tatalakayin natin ngayong araw? Batay sa mga obligasyon, responsibilidad, tungkulin, bathala, Diyos. Ano sa palagay ninyo ang Reliyon. religion? Maaari? Ano pa? Okay, mga Diyos at Diyosa. So dahil alam naman natin yung mga Diyos at Diyosa ay mayroong mga obligasyon, may mga tungkulin at responsibilidad. At alam, anong uri ng politika na talakay nyo noon na kadalasang tumatalakay sa mga Diyos at Diyosa? Okay, mitolohiya. At sa umagang ito, tatalakayin natin ang isang halimbawa ng mitolohiya, ang mga Diyos ng Norse. Pamilyar ba kayo dito sa kwentong ito? Niya. Ang mga Diyos ng Norse. Bago tayo dumako sa formal na talakayan tungkol sa mga Diyos ng Norse ay pakibasa muna ng sabay-sabay ang ating mga layunin. Ang mga matalalay na sa A. Nakalagay na sa mga talasitaan. B. Nawawala na makuha ang mitolohiya at tinalakay. C. Nakatadala sa mga Diyos ng Norse. At D. Napapalalakan ang mga pagkakataon ng Okay, maraming salamat. Ngunit bago natin himay-himayin ang nakakapaloob sa kwentong ang Diyos ng mga Norse, ay maghahawan muna tayo ng mga sagawan na maaari niyong matagpuan o maaari nating matagpuan sa pagtalakay natin sa mitologiyang ang mga Diyos ng Norse. Magtatawag ako ng kung gusto niyo sumagot ay taas niyo lang ang kanang kamay niyo, at kung walang sumagot ay mapipilitan ako magtatawag ng mga sigat. Yes. Makibasa muna ng panuto. Bigay ang lugar ng mga salita sa hanay A mula sa hanay B. Okay, para sa unang bilang. Asgard. Ano ang Asgard? Sa tingin ninyo? Lugar nito. Okay, Gandhi. Yan, tirahan ng mga Diyos. Okay, tirahan ng mga Diyos ng Norse. So, bawastuhan natin ito mamaya. Kung tama ba ito? Okay, pangalawang bilang. Ano lang, kanang yun lang. Sa tingin nyo lang. Yung Acer. Okay. Ang kabalog na ng Mjolnir. Ay. Acer. Guess lang, guess. Letter D? 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 Okay. Bawastuhan natin ito mamaya. Kung tama ba? Yung Hudson. Ano to? Right. C? C? Ay, No! ano? Dili! One, A. A. Dili na eh. E? E? Di, manata na. All of them. D. Bawastuhan natin mamaya. Anak, ay D. D. I see, I see. C. C. D. Tapos A. Okay, malalaman natin ang mga kasagutan sa ating talakayan mamaya.
kwento ng ang mga Diyos ng Norse? Okay. Ngayon ay akin lang babasahin ang kwento at makinig lang kayo ng maigi sapagkat pagkatapos ito ay mayroon akong mga ibabatong mga katanungan. Alam mo yan. So, ang mga Diyos ng Norse. Ang mga Diyos ng Norse ay kilala sa tawag na Aesir. So, tama ba? Na ang mga wala pa. So, ang mga Aesir ay ang mga Diyos ng digmaan at ng kalangitan. Sila ang kawangis ng mga mortal na tao, subalit mas malalaki na tulad ng higante. Bihira silang makihalubilo sa mga tao, hindi tulad ng mga great gods. So, ang mga Aesir ay naninirahan sa Asgard. Ang Asgard ay iba sa langit na iyong pinapangarap na makita. So, iba yung Asgard sa pinapangarap natin makita. Di ba yung nasa isipan natin kapag sinasabi natin langit ay yung enchanted, yung maganda, yung puno ng mga kumikintab na labis na yung may kasiyahan. So, yung Asgard ay wala itong ningning ng kasiyahan o labis na kaligayahan. Ito ay isang tahimik na lugar na may nagbabantang tiyak na kamatayan. Alam ng mga Diyos na darating ang panahon na sila ay mawawasak. Darating ang kanilang mga kalaban na handa silang supuin. Ang mga Asgard ay mawawasak. So, ang mga mortal nilang kalaban ay ang mga higante na nananahan sa Jotunheim. Ang katotohanan ito ay hindi kailasa sa lahat ng mga nanahan sa Asgard, lalo na sa kanilang pinuno na si Odin. So, si Odin ay tulad rin ni Zeus na lumikha. Siya rin yung lumikha. Siya rin yung bathala na lumikha ng tao. So, siya ang may pinakamabigat na tungkulin sa pigilan ng araw ng pagwawakas. Ang kanyang asawa ay si Frigga, isang makapangyarihang diyosa na may kakayahang makita ang hinaharap. So kung kayo kalibitang nakay-obligasyon na pigilan ang pagwasak ng inyong mundo dahil alam mo naman na mawawasak talaga yun kasi yung asawa ni Odin ay may kakayahan siyang makita yung hinaharap. So, masakit isipin na ang kanilang mundo ay mawawasak lang din. So, sa lahat ng mga Diyos na naninirahan sa Asgard, 5 sa kanila ang pinakamahalaga. Sina Baldur, Thor, Freyr, Heimdall, at Tyr. So, si Baldur ang pinakamamahal sa lahat ng mga Diyos. Ang kaniyang kamatayan ang maituturing na pinakamalaking sakuna na dumating sa mga Aesir. So, si Baldur yung pinakamamahal ng mga Diyos sa Asgard. At yung pagkamatay niya ay tila isang malaking sakuna sa kanila. So, si Thor ang Diyos ng kulog at kidlat. So, kilala niyo naman si Thor, di ba? Dahil sa palabas na Avengers. So, siya rin ang pinakamalakas sa lahat ng Diyos sa Aesir. So, sa kanya rin pangalan, hinango ang araw ng Huwebes. So, Thursday. Di ba? Thursday. So, makikita madalas niyang dala ang malaking martilyo na tinatawag na Mjolnir. So, ang tagapangalaga naman ng mga prutas sa mundo ay nasa kamay ni Tyr. Samantalang si Heimdall ang tanod ng Bifrost, ang bahagharing tulay patungo sa Asgard. So, at si Tyr naman ang Diyos ng digmaan at sa kanyang pangalan hinango ang araw ng Martes. So, Tyr, ang Martes, o sa English ang Martes kami? Tuesday. So, Thursday. So, sa kanya hinango yung araw, sa kanyang pangalan hinango yung araw ng Martes. So yun yung mitolohiya na ang mga Diyos ng Norse. So, nagustuhan niyo ba ang kwento ang mitolohiya, class? Okay. Ano nga ulit ang tawag sa mga Diyos ng Norse?
Sir. So, ano naman ang kuan? Ano naman ang tawag sa kanilang tinitirhan? Asgard. So, magaling. Sa lahat ng mga Diyos na ninirahan sa Asgard, sino-sino ba sa kanila yung pinaka-importante? Yung 5 binanggit ko kanina. Balder. Thor. Fear. I see. Heimdall. Kasi, Fear. Okay. Sila yung limang pinaka-importante Diyos sa kanilang sa Asgard. So ano na naman ang kanilang kakayahan? So si Balder yung pinakamamahal ng lahat. Si Thor ay pinakamalakas at siya rin yung may kapangyarihan ng hulog at hidlat. Si Fear naman ay yung tagapangalaga ng prutas sa kanilang mundo. Si Heimdall, siya yung tagapangalaga rin siya yung tanod ng Bifrost, yung bahagharing patungo sa Asgard, si Heimdall. At si Fear naman, siya yung Diyos ng digmaan at siya rin yung sa kanya rin sa kanya rin nanggaling yung pangakuan ka ng Tuesday. So, yun. So, okay. Sa tingin nyo, class, ay bakit may tuturing na napakalaking sakuna na dumating sa mga Acer ang kamatayan ni Balder? Bakit kaya? Bakit sa tingin ninyo na isa itong napakalaking sakuna ang kamatayan ni Balder sa Asgard? Dahil siya yung pinakamamahal nilang Diyos. At alam naman rin na kapag tayo'y mayroong minamahal ay napakasakit talaga kapag nawala ito sa atin. At hindi naman kasi natin mapipigilan yung buhay ng tao. Hindi rin natin mapipigilan. Hindi lang siya lang kanang mamatay yun, or pwede siya kanang midiya, or pwede siya makampitaw pwede siya may adapt ito, or makakuha siya sa kanang nainibiya ni mo, or kanang namatay. So, experience naman na kanang mawalan mo kanang mga sa buhay. Oo, di ba? Napakasakit. Ang kanang yung kasama sa pag-alis nila o kasama sa pagwala nila yung pusod kaluluwa rin natin ay parang rin natulog at parang rin ka na murag nipuyog po sila, mga ni Juan po, murag namatay po, na. So, napakasakit talaga na parang itong isang sakuna, kaya ka nang pinagsukluban ka na ng langit at lupa. So ngayon ay para sa susunod na katanungan, sino ba yung pinuno ng mga Acer na mayroong napakalaking tungkulin at obligasyon sa pagpapanatili ng kanilang mundo? Si Odin. So, kung siya ka ng isod kayo ka ng kabalo ka na kay tungkulin o kabalo ka mag-end na yun siya, pero kinahanglan mo buhatan mong best para mapanatili unta ang kaligtasan. Panatili unta nga buo ang inyong mundo. Pero that would hurts. Ang katotohanan ay sakit. Okay. Kabalo man yun kung say tinuod, pero sakit yun siya. Dawato na lang nato. So, ngayon class, sa pundong ito ay sa kaparehong pangkat ay magkakaroon ulit tayo ng pangkatang gawain. Sa kaparehong pangkat pa rin. So, pumili kayo ng isang representante na pumitas ng isang bunga dito sa puno ng pagsubok. Ang mga bunga ito ay naglalaman ng mga gawain. So, nakadepende sa inyo kung ano ang bungang mapupulot ninyo or bungang mapipitas ninyo, at doon yung makikita, or bago kayo pumunta ang representante ay bago pumunta sa kanilang upuan, ay basahin mo na ang kanilang nakuha prutas.
Sige, okay, sa pangkatuna, sino ang representante? Okay, sa pangkatdalawa, pangatlong pangkat. Okay, sa unang pangkat, ano ang nakuha niyong gagawin? Basa. Gamit ang positive-negative chart, magbigay ng positibo at negatibo epekto ng pagkakaroon ng responsibilidad at tuloy. So, alam niyo ba kung ano ang positive at negative chart? Ito yung example niya. Ano mo negative. Then, magpaano mo na magsulat mo dala yun. Anak ko na ang maano. Ito yung sa pangalawang pangkat, Gamit ang concept cluster, magbigay ng mga salitang maaaring mailarawan siya. okay, alam niyo ba kung anong concept of the cluster? Yung may circle, yan. Sa pangatlo, ito yung ano, Gamit ang spider web, magbigay ang kalandahan ng metodolohiya bilang pag-aaral. ito yung spider web ay pareho lang siya sa concept. Pero concept cluster, pero yung ganito yung saan mo na siya ginana? Pwede ballpen na lang eh. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa paggawa at 2 minuto para sa pagpresenta. Mayroon ito pagkakaisa, so kailangan nyo talagang magkaisa sa grupo. At linaw ng pagpresenta. Kailangan nyo pumili ng isang representante na magpresenta ng inyong nagawa at kailangan nyo rin makinig kapag may nagpresenta ditong ibang grupo. So may kakuha nitong 100%.